usong-uso po ngayon yung bakit daw tahimik ang Vice President Sara Inday Duterte patungkol diyan sa China Sea na 'yan, ha? O ito ang sagot ni Pulong Duterte. The question on the actions of Chinese vessels in the WPA should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. O yan, diyan po yan dapat. Na alam nyo, nahahalata kayo. Kayong dating broadcaster na ngayon ay vlogger at yung ibang vlogger. Nung lumabas ito, lahat sila diyan. Diyan ang focus. Na unusual naman na hihingan mo ng statement ang Vice President. Hiningan ba nyo ng statement before si Lenny patungkol sa mga bagay-bagay? Nung siya ay Vice President? 'Di ba? Hindi po kasi usual 'yan. Tapos biglang 'yan ang babanatan lahat ng mga makapula, makadilaw at makatambayuda. So halatang-halata may kumpas to attack BP Sara. Hindi po presidente po ba si BP Sara? Lahat ba ng mangyayari diyan sa beach na 'yan, yan sa dagat na 'yan, ay kailangan magkomentaryo si BP Sara? Ako ako lang kung ako tatanungin, in my opinion, BP Sara, huwag kang magkokomentaryo dyan. Kami na pong bahala dito sa Gedli mo. Asarin mo sila lalo. Bakit? Diktador eh. Diktador kayo mga... Pati sasabihin ni BP Sara, gusto nyong diktahan? Sabi, antindi nyo rin. Napakatindi nyo. Antindi nyo. Ay, ba't yung presidente? Yung mga senador, sila ang kalampagin nyo. So, ito nga, yung Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs. Huwag nyo ipatrabaho. Hingan nyo si BP Sara ng patungkol sa statement sa DepEd. Lahat kayo dyan parang hindi gumagamit ng utak eh. Secretary po sa DepEd si BP Sara. Oo, bagamat Vice President siya, pero hindi niya naman trabaho yan. Huwag kayong Tapos inutusan nyo pa yung mga attack dogs nyo na dating broadcaster na ngayon ngayon ay vlogger. Inutusan nyo pa yung mga recruiter ng mga vlogger na nagre-recruit ng babayarang vlogger para atakihin ng Duterte. Halata tuloy na inggitero kayo sa Duterte. Dahil, eto hamon ko sa inyo, gumawa kayo ng kabutihan. Yan ang ipapromote nyo dyan sa dating broadcaster na naging vlogger. Ipapromote nyo yung maganda nyong gawain. Ipapromote nyo dun sa nababayarang mga vloggers. Yan ang ipromote nyo yung magaganda nyong ginawa. Sabihin nyo dyan sa mga broadcaster, ex-broadcaster. Huwag yung puro paninira sa mga Duterte. Ang focus nila. Nahahalata po. It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. DepEd po si BP Sara. Ay nako. Ang dami kasing mahina utak talaga sa bansa. Paano? Kinuha yung vlogger, mahina ang utak. Yung kinuha nyo namang isang vlogger na dating broadcaster, alam nyo naman ang problema nun, di ba? Alam natin problema nun. Sus. Wala ding mahina daw utak nung isa. Yung isa naman daw, alam mo na. Di ba? Ano sasabihin maganda nun? Di wala. Malu Ramos, standby sa video ni DJ. Lagi nakatutok kay Sara, sabi niya. Pansin nila yung puon nila ang walang ginagawang wala. Ito yung mga vloggers na mamayagpag para umatake ng kapwa vloggers. That's it. Or siraan ng Duterte. Hindi nila kayang i-promote yung kanilang Duterte.
Sabi nila, yes, sanay kasi sila sa epal eh. Si VP Sara hindi epal, trabaho lang ng trabaho ang VP. Hindi, tsaka baka mamaya lahat na lang pinupuna kay Sara. Halimbawa, baka mamaya may nagsuntukan sa Malacanang, si Sara pa rin ang magbibigay ng statement. O, halimbawa lang po 'to, mamaya may nagsuntukan sa kanto, bakit tahimik si VP Sara? May nagsuntukan sa BGC, bakit tahimik si VP Sara? May nagsuntukan sa Malacanang, bakit tahimik si VP Sara? O may nagsuntukan sa kanto namin, bakit tahimik si VP Sara? Ano ba 'yan si Sara, si Darna? Dapat ang binoto nating Vice President, Darna. Ginagawa niyong superhero si VP Sara. Gusto niyo sa lahat, kailangan may komentaryo siya. May weak ba yung presidente niyo? Hindi ba niya kaya? Hindi, ako yon, kung ako presidente. Huwag niyo nang pakialaman yung BP na yan. Akin to Pilipinas. Itataguyod natin yan. Follow my leadership. Akong bahala dyan sa China. Yun dapat ang presidente. Iniintindi nyo yan. Ay, sinabi ni Tatay Digong, sige, ituloy nyo yung laglag bala sa airport. Malilintikan kayo. Sinabi ba niya, iasa nyo sa Vice President, ang dami kong ginagawa. May ganun ba si Tatay Digong? Yung nangyayari sa bansang Pilipinas dati, may ganun ba si Tatay Digong? Di nyo kuna ng statement si VP Sara? Hindi, siya mismo. May sense of responsibility. Akin to. Tatapusin ko tong droga sa Pilipinas. Diba? Atapang eh. Hindi asa ng asa kung kani-kanino. Lahat na lang, Sara. May sinabi si Abel Bartolata. Sabi niya, si Boy Raptor, nako, at si Boy Bayad. Oo. Pero may nababalitaan ako, yung ibang vlogger, pinahiram daw ng kondominyo. Ang cheap nyo? Pahiram? Pahiram? Kulang na lang bigyan kayo ng ensimada. Sabi ni Yancy, para lang nilang, totoo yan. Yan yung Ang ganda na sinabi ni Yancy Jill. Para lang nilang sinasabi na walang kwenta ang presidente kasi si VP Sara ang laging gusto nila magsalita. Correct. Kayong mga broadcaster na naging vlogger or yung mga vloggers, pag lagi nyo hihinga ng komentaryo si VP Sara, nilalaglag nyo ang presidente. Kayo ang naglalaglag kay Presidente Marcos nyo. Kayo. Kasi parang pinapakita nyo weak yung presidente. A president can take the lead with or without the vice president. Nakakabiyahe nga si Marcos ng kanyang sarili nang walang leading ni BP eh. Ang daming ginagawa ni Marcos na wala namang leading, hindi kasama si BP. Di ba? Ilan na biyahe niya, kasama ba si BP? Kaya nga niyang bumiyahe eh. Pagdating sa statement sa China, si BP Sara. Di ba? Alam mo, I believe Marcos is strong. Kayo naglalaglag sa kanya. O kayo nang bahala dyan, ha? O di ba Marcos, strong ka? Patunayan mo. I believe in you. Di ba? Ano yan? BP Sara? Kailangan bang humawak sa palda ni Sara? Sabi ni Malu Ramos, kahit ordinaryong Pilipino, alam yan na walang authority si BP Sara about it. Gawa lang ng ignorante mga tao. Alam, yan po kasi, hindi talaga naman, wala namang authority si BP Sara about dyan. Gusto lang nila magbigay ng statement si BP Sara para malaglag sa patibong nila. Kasi ang China laging dinudukit sa Duterte. Napansin nyo ba yon? Nung lumabas yung
fake news nila na may secret deal daw. Kaya nga sabi ko sa inyo napakaano nitong mga 'to, eh, napaka, organized po nila, may kumukumpas. Paglabas nung fake news na meron daw secret deal ang Duterte sa China, bigla naman yang kasabay niyan yung kailangan may statement si VP Sara patungkol diyan sa West Philippine Sea na may sigalot ng China at Pilipinas. Bakit? Iko-connect nila. Oh, naalala ko yung isang jukebox vlogger na dati nagkukunwari pang makasara. Nagkukunwari itong jukebox vlogger na 'to, naalala ko, napanood ko lang one time, dumaan sa aking ano, ang sabi niya, kaya dumaan sa akin, pinanood ko, eto na daw yung kanyang, huling taning kay Sara. Ano yung taning niya? 'Pag hindi pa binitawan ni Sara daw ang patungkol dito sa West Philippine Sea at sa China, ayaw niya na daw kay Sara. Parte kasi po siya ng Uniteam, itong jukebox vlogger na 'to parte ng Uniteam. So sa madaling salita, itong jukebox vlogger na ito ay naghahanap na ng excuse para sa kanyang viewers na suportahan siya kasi nakaplano niya na talagang ilaglag si Sara. At ilalaglag si Sara dahil gagawa sila ng malaking usapin patungkol sa China. And after that, nagkasunod-sunod na nga. Oo. Dinidikit na ang China sa Duterte. Naiintindihan niyo po. Naiintindihan niyo yung galawang, organized na galawan nitong mga vlogger na ito. Unti-unti binibitawan na nila si Sara, yung dating pumupuri kay Sara ng mga Uniteam vloggers, binabanata na si Sara. Anong idinidikit? China. Lahat sila gano'n ang ginawa. Kasi paeepikin nila. Hindi kami traidor kay Sara, pero kasi hindi bumitaw si Sara sa China. Mga ano kayo, alam niyo na 'yan, eh. Talagang pinabibitaw kasi ang nagpapasahod sa inyo. Naku, huwag tayong maglokohan. Gumagawa ka lang ng exit kaya ka nga hari ng jukebox vloggers, eh. Dumami na nga pimples mo kakahanap ng magandang balita paano ipo-promote at paano kayo makaka-exit kay Sara. Target niyo talaga si Sara. Oh, tanungin niyo sila, ayaw nila maging presidente si Sara. Bakit? Eh, dun sila nabubuhay, eh. Sabi ni Evelyn, "Kailan ba magkakaroon ng paninindigan yang presidente niyo?" Oh, bakit lagi statement ni VP Sara?